106.7 Energy FM. Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy ang babaeng classy. Ayan, DJ Lindsay, good morning. Good morning, baby Toby. Kumusta naman ang iyong umaga? Ito, ngarag. Bakit? Na-late ka, no? Hindi ako late. Oh. Meron lang akong ginawa bago ako magsimula ng Ay! aking mga... Ano yung ginawa mo? Hindi, grabe ka naman. Wala lang, may natripan lang akong gawin. Tingnan nyo sa page ko. Ay, wow. Tingnan nga natin yan. Oo, tingnan nyo sa page ko. Wala lang, eme lang. Ano pinost mo? Video. Anong video? Secret. Parang gusto ko panoorin yan. Hoy! Hindi, wala lang. Ito naman, ano lang yan. Wala lang. Wala For lang. fun lang. For Trip mo fun. lang. Oo. Morning routine. Ay, kung curious kayo yan panoorin yan sa Facebook page ni DJ Lindsay. True. Ay, parang nabibetan ko yung merong akong ano dito. Parang tattoo dito sa ano ko. Sa Parang forearm. tattoo yan talaga, di ba? Hindi, henna lang to. Kaya nga, henna. Tattoo pa rin yun. Parang trip ko lang na magkaroon ng ano dito, tattoo sa forearm, sa baba. Okay lang ba Parang sa trip ko nanay lang. mo? Siyempre hindi. Oo, syempre. Baka mamaya isumpakan niya. Yun nga eh. Kaso parang okay ako pag tinataas ko ng mabilisan. Parang ang astig ko. Ang astig. Di ba? Parang pangkista ako. Alam mo yun? Gusto mo ba maging punk talaga? Hindi naman. Parang lang naman. Ganun yung ano. Parang panibagong ano lang. Gusto ko lang makita yung sarili ko na ganung ano. May Ganung klase. detail May kasi. detail. Oo. Nasanay ka kasi ng ano Parang clean napakalinis look. mo eh. Oo. Oo, Parang ngayon, parang Parang ang bond paper kasi sa puti diba? mo eh. Nakakaloka ka eh. Di Parang ba? matripan ko lang. May something na nakasulat. Di ba? O hindi naman kayo pangalan ng magiging asawa ko. Mga ganun. Ang taray! Gusto mo talaga yun? Hindi. Ayoko na eh. Hindi, okay yan kasi di ba hindi naman for good yan eh. Oo, henna lang naman to. nawawala naman yan. So parang ako, kapag siguro magpapatattoo ako, siguro yung may deep meaning talaga. Like As in- pangalan ng ano ko ng anak ko yun. Kasi yung anak ko naman, akin naman talaga yun eh, di ba? Dugo ko mismo yun, di ba? True. O di naman yung pangalan ng nanay ko. Oo, yan. Para hindi magalit, di ba? Oo, di ba mga magulang mo, ganyan. Importante yan. Lalagay ko dito, Eleanor. O, di ba? Alam mo, for some people, di ba, ayaw nila ng tattoo. Sa iba naman, it's an expression of art. Yes. Di ba? Pero alam mo, na-realize ko na makakatulong din yan for your identification eh. Once na may mangyari sa hindi kagandahan. Oo, tama. Like, di ba, ma-aksidente ka, tapos wala kang identification of some sort. Yes. Ganyan. Kapag meron kang tattoo, madali kang i-identify eh. Pwede rin naman, no? Oo. Tapos lagay mo dito yung ano, yung birth certificate Oo, mo. kung kailan ka pinanganak. Oo, kailan ka ganyan. pinanganak, Uy, sino hindi nanay mo. Hindi ako nagbibiro. Kasi di ba may mga nagpapatato ng date ng kapanganakan nila. Oo. Halimbawa, 3/1/90, ganyan. Or Yes. Jan 27, 1989. Yung mga ganon. Meron namang wrestler naman dito sa may ribs niya. Ano pa, date kung kailan pinanganak yung mga anak niya. So identification yon. Yes. Di ba? Kasi kapag yung mga kaibigan mo naman, alam agad na yan yung tattoo mo, di ba? So, there. So ikaw, kung magpapatattoo ka, saan yon at ano yun, bakit? Nagustuhan ko before dapat sa likod. Tapos pangalan ng nanay ko tsaka tatay ko. Pero Uy. syempre ayaw nila. Diba? So, hindi ko rin naman feel masyado. Si Romel na lang ang puro tato. Pwede. Ewan ko, parang ang astig na talaga tingnan ng lalaki na may mga tato. Yun nga lang, I find it classy din naman kapag ang isang lalaki is malinis. Yes. Oo, kasi parang ano na ngayon, parang common na ngayon yung may mga tato eh. Diba parang ilan na lang sa mga tao ngayon yung walang tato. Kasi sa mga kabataan kasi ngayon, parang naisip nila, ay magpapatattoo ako kasi astig. 'Di ba? Kasi ito yung uso ngayon eh, nagpapatattoo, 'di ba? Kaya minsan karamihan sa mga kabataan ngayon nagpapatattoo na lang ng basta-basta, 'di ba? At kapag nasabi lang ng tropa nila, uy magpatattoo ka na, nabubudol na. Yun nga. Kasi nasa isip nila, ay trending. Ito yung uso, nabubudol, nagpapatato. Magpapatato na ako. Kahit na wala namang meaning, di ba? Nagpapatato. Ganun. Oo. Tsaka yung iba, di ba, ang pinapatato, yung mukha ng mga, yun nga, asawa, anak, ex, pangalan ng mga diba? jowa. Kaya patong-patong yung ano di ba? Panis. Yung tawag dito mga tattoo nila, kapag binrake sila ng mga jowa nila, hindi nila alam kung paano buburahin. Or paano papatungan, anong ilalagay. Meron nga ako nakita sa Facebook, nag-trend to. Nung una, may pangalan, tapos yung bulaklak, ginawa naghiwalay daw sila. Oo. Tapos ginawang bulaklak. True. Tapos hanggang yung bulaklak na yun, palago na ng palago.
Ganun yung ginawa ng nung artist para matakpan lang yung pangalan ng ex niya. Kasi every time na nagkakaroon siya ng jowa, nagpapatato siya ng Nagpapatato. pangalan. So lumago na Tapos lumago yung bulaklak. Kaya ayun, lumaki na yung tattoo mismo. Oo. Diba? So yun nga. Pero ako, kung magpapatato ako, mahilig kasi ako sa mga isda. Isda. Ewan ko kasi nung unang nagnegosyo ako ng piggery noon, yung kinita ko noon, bumili ako ng necklace na isda. Yun nga lang nanakaw. Yun, so mahilig ako sa mga detalyeng isda. Tapos gusto ko sana koi. Kapag Koi? Bakit koi? Japanese koi. Yung isda na koi. Bakit nga koi? Wala, ang ganda kasi tingnan. Sa bagay. So maganda. mahilig ako sa mga detalyeng isda. Mahilig ako sa mermaid, sa dagat, pero hindi naman ako mahilig magpaaraw, ganyan. Hindi rin ako marunong lumangoy. Hindi ka marunong lumangoy? Hindi. Uy! Hindi. Marunong ka ba? Yabang nito? Excuse me. Lumalangoy ako. Lumalangoy ka? Oo, kahit saan pa yan, kahit gaano kalalim pa yan, marunong ako magpa-float. Iba yung float sa langoy. Alam ko, marunong ako lumangoy. Excuse okay. me. Kahit sa dagat mo pa ako, kahit ibalandra mo pa ako, ihagis mo ako sa dagat, kayang-kaya kong lumangoy. Magaling kang sumisid? Magaling ako sumisid. Maging scuba diver ka? Ayaw mo ba? Alam mo, gusto ko mag-free dive eh. Free dive? Alam mo yun, yung nag-dive ka sa mga corals. Tapos, yung gusto ko yung gawin kaso wala akong oras. Naalala ko na nag-Puerto Princesa kami ni Romel. Hello, thank you Air Asia. Air Asia baka naman. Parang meron kaming tour na binili doon or sumama kami sa isang tour kung saan ililibutin nyo doon yung mga dagat-dagat sa Puerto Princesa. Tapos may part doon na pakakainin mo yung mga isda. Alam mo, sobrang lakas lang talaga ng loob ko. Hindi naman ako marunong lumangoy. Tumalon pa rin. Ang natirpan mo. Ayun ko. Kasi parang tiwala naman ako na nandun si Romel. Hindi ko naman alam na magagalit siya sa akin dahil nga, syempre di ako marunong lumangoy. Tapos siya, syempre struggle siya, di ba? Kasi ako di ba? Kasi siya yung nag-aalalay sa akin. Sabi ko, wala, tapangan lang to. It's now or never. Napakalakas ang trip mo, no? Ang lakas lang ng loob ko talaga eh. Gusto ko talaga makita yung mga isda pero di ako marunong lumangoy. Girl, gitna ng dagat yun ha. Malalim yun. Pero tumalon ako. Sabi ko, bahala na si Batman. Yun. Tapos may mga padala kaming mga, tinapa, yung mga pandesal na ipapakain nyo sa mga isda. Napakalakas ang trip mo, Ang no? lakas din ng loob ko talaga. Pero ayos na rin yun, at least na-enjoy mo naman, di ba? Na-enjoy ko pero puro sugat ako. At least enjoy mo. Oo. Yun yung mahalaga doon, na-enjoy mo yung mga bagay na ganun. Kahit nasabihin na natin, medyo spontaneous. So hindi naman kaya basta-basta ka ng desisyon nun. Uncalculated yung Pero at least, di ba, naranasan mo. Oo. At the same time, natuwa ka. Oo, natuwa ako. Natakot din ako para sa buhay ko. Di ba? Kasi yung mga batang nandun, lumulutang sila. Yan nga sinasabi, floating. Tapos ako doon, para akong di ba? Nakikipagpatentero kay kamatayan. Sabi ko, ganun talaga. Hindi ko talaga kineri. Pero sabi ko kasi, kapag di ko ginawa to, parang I'll be missing half of, the diba, tour. magsisisi ka, regrets. Magsisisi ako. Sabi ko, so bala na si Batman. Nandiyan na ba si Rommel? Leap of faith. Di ba? Ang ginawa ko, humawak ako doon sa, alam mo yun sa bangka. Diba? Yung mga nasa gilid. Anong tawag doon? Hindi ko alam. Basta yun sa gilid, yung kahoy sa gilid. Yung kahoy sa gilid na malalapad, doon ako humawak. At least nakahawak ka doon. Oo. Pwede na rin yun. Oo, tapos lang, float lang ako. Sige, hey guys. Tapos nagalit na si Romel. Halika na, magpakain na tayo ng gusto. Hindi nga ako marunong lumangoy. So, hinila-hila niya lang ako doon. Kasi siya yung marunong lumangoy. At least na-enjoy mo, di ba? Ikaw, may most unforgettable experience ka sa dagat? Sa dagat, wala. Wala? Kasi nga marunong ka naman lumangoy. Oo. Pero dati, meron hindi naman siya sa dagat, sa pool naman. Okay. Sa pool naman, merong malulunod na bata, pero sinagip naming 3. Oh. Ako, tas 2 kong pinsan. Ay hindi, isa kong pinsan, tsaka pamangkin sa pinsan yung isa. Oo. So yun, kaming 3, nagtulong-tulong kami, tapos nasalba namin yung isang bata. Ang taray. Kasi yung yung pool na yun, pang talaga, pang diving pool kasi siya. So malalim. Malalim talaga yun. So pumunta siya dun sa malalim kasi may kinukuhang laruan. Tapos ayun, nasagip naman naming 3, awa ng Diyos, buti naman. Yun yung problema kapag may mga dalang laruan yung mga bata. 'Di ba? Yan pa minsan yung makakapagpahamak sa kanila. 'Di ba? Kasi syempre kapag nasa pool yan, 'di ba? Kapag lumalim, pumunta sa malalim yung laruan, hahabulin nila 'yon, 'di ba? Hindi nila alam na napakalalim na. So buti na lang andun kaming 3. In fairness sa inyong 3, mga lifeguards kayo. Anyway, nasa na yung batang yun ngayon? Ha? Hindi ko na alam eh, pero tingin ko malaki na yun ngayon. O malamang. Oo.
Diba? Para ako tong Baywatch. Ganun. Ang taray mo naman dun sa hindi natin kinakaya yung Baywatch. Alam ba yun ang mga nakikinig sa atin? Ha? Baywatch? Baywatch, siguro. That's so that's so... Excuse me, yung bago sinasabi ko, yung nandun sa Zac Efron tsaka si The Rock. Meron na bang bago? Meron na. Hindi ko Kasi yung alam. alam mo kasi yung luma. Hindi, nakikita ko kasi yung mga niyan dati. Pero hindi ko naman nakikita yun? pinapanood. Hindi ko pinapanood dahil hindi ko naman naiintindihan kung bakit sila na nakatopless nung mga panahon na yun. Basta yun, yung nasa Baywatch beach, na beach. na si Zac Efron tsaka si The Rock yun nandun. Oo. Parang kung Zac Efron macho-macho ko tignan. Ganun. Katig pala ang tawag doon, sabi dito ni Conrado Garcia. Yung gilid na nasa gilid ng ang tawag dito ng bangka. Bangka. Oo, Katig. katig. Yung Katig pala ba? Parang may iba silang tawag doon. Basta yun na yun. Balancer. Oo. Balancer? Gusto mo yung balancer? Social. Oo. So, Ay, yun, nako. nakakaloka. Bilang na rin naman, ang tawag dito, magsa-summer na rin naman, Baby Tobes. Diba? Yun. Tama, madaming dapat gawing experience. Naku, ang dami na namang tao sa niyan. Sa Boracay. Beach, Boracay. Sa mga beach. Ay, nako. Try nyo humalig. Maganda dun. Humalig, Quezon. Quezon. Oo. Maganda dun. Pumunta ako dun last year. Ayun, maganda siya. Oo. Ba't ganyan yung ngiti mo? Wala, kasi alam ko kung sino ka sa ama mo. Anyway, DJ Lensay, pag-usapan na natin ng ating caller kanina. Ano nangyari? Eto nga yung caller natin kanina ay alam mo ba na sa hindi. TikTok ay may dating na rin? Pwede ka makipag-date sa TikTok. Seryoso ba? Oo, nagulat nga rin ako eh. Tawag nila dito. Bagong feature lang yan? Hindi siya na. feature. Ano? Live siya. Oh. Speed dating ang tawag. Ano yan, for Valentine's Day lang or? Hindi, kahit na madami daw gumagawa ng ganun. Okay. Actually, matagal na. Speed dating. Oo, speed dating ang Okay. tawag nila dito. So ang ginagawa daw, meron daw isang host na nagla-live. Diba? So kunwari ako, nagla-live ako. Tapos doon kasi sa TikTok, meron dong ina-up. Kumbaga, pwede kang mag-live din, pwede kang Oo nga. mag-up ng viewers, diba? So yun, ang nangyayari doon, kapag daw nauuna yung babae, sinasabi daw yung quality sa gusto sa isang lalaki. Ay. Tapos kapag meron naman daw parang natripan yung babae, i-up din yung babae, yung lalaki. Yung natripan niya. So mangyayari, mag-uusap ngayon sila. Oo. Tapos kapag na-hit nila yun, di mag-uusap naman sila privately. So ganun yung nangyayari. Magme-message Speed sila dating. privately. So ngayon kapag hindi naman sila nag-click doon sa sa speed dating na yun, ida-down yung kunwari yung si guy, 'di ba? Ida-down niya yun. Okay. So ganun, parang reject and approve. Parang ganun yung nangyayari. Swipe left, swipe right din. Halos. Nang live. Nang live. Oo. Parang ganun yung nangyayari. Tapos may Speed moderator dating. lang. Yes. Gawin kaya natin yun. Wag na ikaw. May ano ka na? Hindi, Engage ka na. magpamoderate. Tayo lang magmamoderate. magpapasimuno. Gusto ko yung nakikipag-date eh. Sabagay, kailangan mo yan. Single ako. Oo nga, Single ako. Wala akong kausap bukas. Wala akong gagawin bukas. Alam mo, dapat oo nga, bukas na pala yan. My goodness. Valentine's Day bukas. Oo nga, hindi ko na natandaan. Isipin mo, 40 na bukas. Ano gagawin ko bukas? Wala. Andito, magtrabaho ka. Diba? Magtrabaho ka dyan. I'm sure, alam mo, maraming ganap dito sa station na nga hindi nga nakikita ng mga tao yan eh. Diba yung mga harutan pag Valentine's Day? Wala akong kaharutan dito. Ano sila Jim? Sila Jim. Sila Kuya Chico? Ang tatahimik nga nila ngayon dito eh. Talaga ba? Oo. Wala kasi dito ng mga hapon. Oo. Kita mo naman ang aga naman kasi ng gising natin, friend. Gusto mo ba yung Actually, oo. hanggang hapon nandito tayo? Ikaw napipilitan ka lang eh. Ano napipilitan? Oy, hindi. Hindi, ibig sabihin kasi, kailangan mo magtrabaho kasi. Kaya Kaya, nandito oo, kasi nga hanggang naman gabi. masipag ako. Ay. O bakit hindi? Okay. Okay. Ang sakit mo magsalita ka mo. Parang araw-araw sumasakit yung pananalita mo sa akin. Hindi Ay naku, hindi mo na nga ako sinasaktan ngayon sa love life ko. Tapos, kasi wala ka na naman love life. salamat. Kasi, Alam mo ha. Ikaw. sa tingin mo, anong mga restaurants na kailangan nilang, alam mo yun, mga establishments na kailangan iwasan ng mga tao bukas? Feb 14. Ikaw ba pag Feb 14, saan ka nakikipag-date? Dati kasi, ang tagal na kasi nung huling date ko eh. Nang Feb 14? Oo. Oh my gosh. Sama ko pa kawawa nun ka yung naman. yung ex ko nun, nung tag dito na 4 years. Ay, yun pa yung last? Oo. Ano ba naman Ang yan? tagal na, di ba? Wala man lang yung tipong for Valentine's Day lang, date tayo, ganyan. Wala. Seryoso ba? Seryoso yun, wala. Kasi ang nangyari nun, huling date ko nun, kumain lang kami ng burger, tapos nag-away pa kami.
Oh, sweet, di ba? Masabi ko sa iyo eh. Yun na yung last Valentine's date ko. Oo. Valentine date. So kailan yun? Anong ilang taon na yung Kailan ba yun? nakakaraan? 2019? Anong paandar mo nun? Siyempre may paandar ka dahil Valentine's Oo, kasi Day. nung time na yun, magkikita kami nun sa isang mall sa Pasay. Tapos, bumili ako ng isang rose. One stem. Oo. Kasi hindi na ako nagbibigay nun eh. So, one stem. Ang sweet. Tapos, tinawagan niya ako, tanong nasan ako. Tapos nakita niya ako. Tapos nakita niya na may hawak akong rose. Sabi niya sa akin, "Uy, ayoko niyan." Bakit naman? Ako. Talagang nabadrip ako eh. Bakit naman ayaw niya? Tapos, kasi ang dami ko pang ginawa nun, dami ko pang ginawang effort nun para mapalitan yung pera ko kasi buo eh. Oo. Kasi walang pamalit yung eh. Yaman. Okay. Well, excuse me. Yaman ka ng time na yan, ha? Oo. So yun, buo. So, ako talaga bilang introvert, hindi ako nakikipag-usap sa ibang tao. Okay. So, ang ginawa ko, "Kuya, baka meron kang barya dito. Sige na, please na, para lang sa girlfriend ko." So ayun, hindi nagpapalit niya ako, nagaloko-loko doon na kung may barya sila. So yun, awa ng Diyos, meron naman nakitang na nagpabarya sa akin. Oo. Tapos ayun, bumili ako, tapos sasabihin lang sa akin na "Uy, ayoko niyan." Baka naman lanta na kasi yung binili mo. Pero ba't naman ako bibili ng lanta? Eh, minsan kasi mga lalaki. Ay, hindi naman. Oo. Apakababa naman ang tingin mo sa akin. Hindi naman. Alam mo, minsan nakala Iba ko, kasi yung judgment minsan ng lalaki na hindi niya nakikita na judger ka lang talaga sa mga hindi lalaki. maganda sa paningin ng mga babae, pero alam mo yon, okay na yan. May ganyan kayong attitude. Okay na yan attitude. Hindi. Kung ako magbibigay ng bulaklak, gusto ko yung pinakamagandang bulaklak. Ganon. Okay. So ano nangyari? Ba't daw ayaw niya? Arte-arte niyang ex mo na yan, ha? So ayun, nung ayaw niya, edi nag-away nga kami, na bad trip na ako eh. Kaya kayo nag-away. Bad trip. Tahimik talaga ako nun, no? Grabe Kumakain naman kami. kasi. Alam niyo po, ang daming mga babae na nagdarasal at nagwi-wish na sana makakuha sila ng kahit isang pirasong rose lang, ha? So dapat ma-appreciate natin yung mga jowa natin, di ba, na nagbibigay ng ganyan. Yeah, kaya nung natapos naman, naging okay naman kami. Tapos kinip naman niya yung bulaklak, yung binigay ko. Pero hindi ko alam kung napilitan o hindi. Talaga, yan yung most unforgettable mo Oo, na yun. Valentine's Day. Oo, yun. Alam mo, ako ang most unforgettable Valentine's ko bilang hindi mo tinatanong. Bilang napakawala mong, walang yamong partner. O, sige Hindi, nga, o but ano? Kasi yung jowa ko nung time na yun, napakawalang kwenta niya. Iniuna niya talaga yung mga tropa niya, barkada niya, bago ako. So ang nangyari, yung dalawang best friend ko na lalaki, si Bino at saka si Jonel, hello sa inyo dyan. Hello. Bumili sila ng flowers na isang bouquet para sa akin. Kasi nga, ano ba yan, may jowa ka, may boyfriend ka, tapos wala kang rose man lang ngayong Valentine's Day. Ano ba naman yan, best? Ganyan. So alam mo ng mga lalaki, pag best friend mo, mga protective, ganyan. Tapos ang ginawa nila, sinurprise nila ako na binigyan nila ako ng isang bouquet ng roses, ng flowers, ganyan. Tapos, nung nakita ko ng boyfriend ko nung time na yon na may daladalang isang bouquet ng flowers, tinapon niya sa basurahan yung flowers. Nako po. Iyak ako ng iyak nun kasi siya, walang dala sa akin kahit ano. As in, walang effort, walang chocolate man lang, walang kahit ano man lang. Tapos iyak ako ng iyak kasi nga tinapon niya, yun na nga lang yung natanggap ko ng Valentine's Day. Dahil syempre, yung mga lalaki naman na nakapaligid, hindi naman sila mangangahas na magbigay ng flowers dahil alam nila na may jowa ako nung time na yun. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos alam mo, nung inaway niya ako, nasa mall kami, inaway niya ako, tinapon niya yung flowers dun sa basurahan. Alam mo, pag alis niya, winakautan niya ako eh. Kinuha ko yung flowers dun sa basurahan. Tapos umuwi ako mag-isa. Ang sakit no, wala lang. Sakit nun. Hindi ko makakalimutan, walang yaka. Pero grabe naman yung lalaking yun. Sobrang grabe talaga siya. Kasi ako bilang lalaki kahit nasabihin natin matagal na kami ng girlfriend ko, diba, mag-i-effort pa rin ako tuwing Valentine's Day. Ano ulit yun? Sorry na naman. Ano ba? Valentine's Day. Valentine's Day. Hindi kasi nadala kasi ako sa nasabi mo, na ikwento mo. Kasi Yan nga, kawawa. nakakalungkot ka nung time na yun, Nakakalungkot, di ba? Kasi oo. isipin mo, ikaw babae, di ba? Nag-expect ka na mabigyan ka ng bulaklak, lalong-lalo na from your boyfriend, di ba? Oo. Tapos makikita mo lang dala, tapos Totoo. itatapon pa yung dala-dala mo, Oo. knowing na best friend naman yung nagbigay. Oo, grabe yung effort ng mga best friend ko nun, kaya mahal na mahal ko sila, si Binok at saka si Jonel. Binok and Janelle, thank you so Oo. much. Tapos, alam mo yon, isa yun sa mga red flags ko, kaya talagang nakipaghiwalay ako dun sa jowa ko na yun. Sabi ko, ay, hindi po pwede i-tease, ganyan. Tapos, wala na eh. Tapos, yun, most unforgettable. Kasi yung mga sumunod ko naman na boyfriend, every Valentine's Day at Mansari, binibigyan naman nila ako ng flowers. So, parang siguro, sabi ni Lord, sige nga anak, okay na yan. Bigyan naman kita ng jowa na magbibigay sa'yo ng flowers.
flowers, ganyan. Itong si Romel, Ah. bilang mga, syempre, hindi na naman kami teenagers, mga practical na. Ano, Hindi tingin mo? naman siya mahilig magbigay ng flowers naman. Tingin mo ano ibibigay sa'yo bukas ni Kuya Romel? Bukod sa kanyang ano ibibigay sa'yo? O bakit bukod sa kanyang pagmamahal? Oo. Hindi ko alam. mo Kasi napaka-random namin magbigay ng stuff for each other eh. So, hindi ko alam kung hindi ko rin talaga, wala talaga akong idea. Ibibigay niya sa'yo yung stuff niya. The stuff. I like the stuff. And let's stuff it with something. Stuff it. The stuff. Yeah. With whipped cream. Oo, sige yun na lang. Sige yun na lang para walang choice. Ay, nako. Alam mo kahit ano lang talaga, hindi tayo choosy. Basta ma-remember ka lang, malaking bagay kasi sa Tama mga ka babae dyan, yan. di ba? Kahit nabatiin ka nga lang di ba? Batiin. Oo. Di ba ikaw din Oo kahit naman. batiin ka, di ba okay na yun? Oo naman, kahit makita ko lang yung message niya bukas. Oo. Kahit hi lang, ganun. Ay, huwag tayo umasa dyan, friend. Okay na sa akin Huwag yun. mo saktan yung sarili mo, friend. Oo. Uy, nag-comment yung pinsan ko. Ano Sabi niya, sabi? sino yan? Aawayin ko, pogi-pogi mo eh. Oo, nakita Ay, ko nako. yan. Kanina pa siya nag-comment. Ate Joy, kilala mo yun. Opo nga. Napakapunon. Ay nako, anyway mga pangga, ayan na bukas ay araw na po ng mga puso. Sana naman bago kayo makipag-date pumunta muna kayo sa mga simbahan. Of course, Ash Wednesday po Ash kasi nun. Wednesday. At syempre, bigyan nyo naman ng isang napakagandang araw ang inyong mga jowa. Diba? Puno True. ng kilig at pagmamahal. Oo. Kahit ngayon lang araw na to, make it special. Yes. Please naman message lang. Naku, huwag tayo umasa dyan, friend. Ayaw. Ay! Pag kami ingay. Naku, maingay. Alam mo, ganito na lang gawin mo, Since wala namang mag-message sa akin, i-message mo ako. Ano na sabihin ko sa'yo? Toby, happy Valentine's. Ay, wag na lang Toby. Andrew na lang. Andrew. Happy Valentine's Day. Valentine's Day. Oo, kaya mo yan. At makita ka rin ng taong para sa'yo. Madala ka na. At ang pogi-pogi mo. Hi Andrew, happy Valentine's Day. Magbago ka na. Nasa iyo yung problema. Okay, Salamat Ikaw Thank yung you. problema talaga. Bakit ako? Thank you. Carry lang yan. Happy Valentine's Day. Happy Toby. Valentine's Day, DJ Lindsay. At sana Yes. naman magkaroon kayo ng isang napakaganda at napaka-sweet na Valentine's Day. Diba? Ay nako, sana all. Ay. Anyway mga pangga, susunod ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, okay? So for our next song, para to sa mga pinaasa at nagmukhang TANGA. Ay nako. Here's a song from Yang Constantino titled Paasa, only here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.